Itong pagsagot ng Vice President dito sa impeachment complaints against her. Of course, she did that at the very last minute at nagpapasuspense pa. Pero nung nakita natin yung kanyang response, basically a rehash, no? The usual, pilosopo. Ano ba nakikita nyo kinabukasan nitong impeachment proceedings na ito? Yung tawag doon sa kanyang pagsagot, ad cautelam? Oo. Wala lang. Parang may masagot lang. Diba? Diba? Hindi naman siya importante. Going to the motion, sinagot. Tapos ano yung kanyang paliwanag? Ano yung kanyang sagot? No? Another rehash ng walang kwentang kaso last year. No? So, para lang masabi na sumagot siya. No? Last minute Paano ngayon yung last day? Last day nung pinigay sa kanya na 10 days para sumagot sa Justice Committee. Sumagot naman siya. Pero ad cautelam yung kanyang sagot. Para lang basically may pagdududa siya ron sa doon sa House Committee, doon sa proceedings itself, no? Parang ano ba yan? Ano ba yung tawag ng mga abogado diyan? Proceeding with caution, no? With caution yung kanyang pagsagot. Oo. Basically, ayaw niya i-dignify. Pero para lang masabi na sumagot siya, edi sumagot siya. Walang kakwenta-kwenta yung sagot niya, katulad nga nasabi ng host. Sinabi ko bang walang kwenta? Sabi ko lang rehash Sabi ko lang pilosopo. Oo nga, rehash, pilosopo. Ayun nga, walang kakwenta-kwenta. Ang inihintay natin dito, kung walang kakwenta-kwenta, baka tatakbo na naman sa Supreme Court. Siguro, baka tumakbo yan pag lumabas yung mga bank accounts o gustong palabasin yung bank accounts, no? Yung kasi ang game changer. Ganun ba? Yun yung kanyang dahil nagsubmit siya kailan ba? Today. Di ba? Ayun, mag-resume ang Justice Committee sa Wednesday. No, siguro makakadalawang meetings yan. Tapos sa weekend, tapos na. Recess na ang Congress. Mag-resume yan after Holy Week. Next month na. At next month na ay dyan na lalabas yung mga testigo dun sa semi-trial na sinuggest dun sa decision ng Supreme Court. Diba? So, siguro yung isang positive note nun, baka magkakaroon ng pagkakataon para mapag-usapan itong ebidensya na baka hindi mapag-usapan sa Senado as a trial court. At least, hindi na pag-usapan last year. Dahil nga hindi na simulan yung trial. Pero at least ngayon, kahit anuman mangyari sa Senado, baka bahagi ng ebidensya ay lumabas na dito. Yun naman yung positive to, na baka hindi na-realize ng Supreme Court na meron naman pala silang ginawang konting positibo sa kanilang decision. Hindi naman ganoon yung Supreme Court. Hindi naman kumiling kay Sara Duterte yung Supreme Court. Kaya naman, napakalinaw naman doon na hindi naman nila dinesisyonan yung yung sustansya ng impeachment complaint. Pero ano ba tingin mo sa kanila? Positibo o negatibo? Sobrang galing. Pwede na ba? Sobrang galing. Yan. Paano? Pwede namang yung mali, sobrang galing din. Diba? Kaya nga, sabi ko, sobrang galing. Tsaka ang galing ng Supreme Court, no? Hindi sila nakailam sa isang bagay na hindi naman nila kailangang pakailaman. Tsaka kahit naman si Satanas, sobrang galing. Diba? Ang galing ni Satanas Dahil ang dami niyang nabubudol. Diba? Ba't naman si Satanas dito? Hindi, sinasabi ko lang na dinala ko lang sa extreme. Dahil ayaw ko sa buketso Ayan. Pinaraphrase ko lang yung ibig mo sabihin na magaling. Hindi lang ako curious na Edo. No? Kung talagang walang kwenta itong mga reklamo laban sa kanya, parang weird naman kung tatakbo muli siya sa Supreme Court, di ba? Tsaka di ba minsan kung talagang wala namang ebidensya, edi ilabas nyo para mapahiya kayong lahat. Sinasabi nyo, merong bank accounts, edi ilabas nyo. Edi ilabas. Di ba? Habog sa mukha niya yan. Itong Madriaga, hindi ko kilala yan. Yung pala, binabati ng happy birthday noong 2022. Diba? Hindi pala niya kilala, edi pasalitain natin. Kung meron talagang sasabihin na may batayan, di ba? So, wala nang ganon.